Ako po si Mark and I'm here with my wife Tony. Taong 2017, niloob po ng Panginoon na mabigyan ako ng pagkakataon na makapaghanap buhay sa Dubai. Naging maayos po ang takbo ng lahat. Nabayaran po namin ang pagkakautang namin. Natulungan ko na po ang aking misis sa mga gastusin, lalo na po sa pag-aaral ng dalawang anak namin. Masasabi kong answered prayer po talaga para sa akin. The following year, ng pagtatrabaho ni Mark as a waiter in Dubai, umuwi siya para magbakasyon at lahat ng bagay ay maayos. Puno ng saya, doon ko po talaga naramdaman yung may katuwang ka na. May katuwang ka na sa pagtataguyod ng pamilya. Parang mapapasabi kang ito na siguro ang simula ng maganda naming kwento. Ngunit pagdating ng 2019, nung gumiginhawa ng kaunti ang buhay, tila nawala sa picture si Lord sa buhay ko. Hindi ko na malayan, sa halip na maging thankful sa Panginoon at maging tapat, gumawa ako ng desisyon, sisira sa tiwala at magkakasakit ng mga mahal ko sa buhay. Dahil sa kawalan po ng gabay ng salita at mga aral ng Diyos, nahulog ako sa tukso at nagkaroon ako ng kinakasamang babae sa abroad. At ang kasalanan ito ay nagbunga pa ng lalong pagkabulag ko sa katotohanan. I was not ready for the pain of betrayal kasi yung akala kong turning point ng buhay namin for the better ay dito pala mauuwi. It was a mess. Dumating ako sa punto na halos hindi ko na gustong bumalik siya sa ibang bansa, pero naisip kong I would be selfish kasi may mga anak kaming pinapag-aral that time. Kaya kahit masakit, kinailangan naming magpatuloy kahit hindi na kami magkasama. Pagdating ng 2020, dahil sa pandemic, halos gumuho ang lahat. Nawalan ako ng trabaho at kahit na isang sentimo po, wala akong natanggap sa kumpanya ko. At dumating sa puntong wala na kaming pambili ng pagkain. Pahirap ng pahirap. Hindi ko nga po alam kung paano ang mga anak ang kinakasama ko. Dahil po bawal sa ospital. Dahil hindi po kami tunay na mag-asawa. Imbes na lumapit ako sa Diyos upang magsisi at humingi ng tulong, mas lalo akong lumayo. Dahil sa hirap na po ang sitwasyon, natuto akong magbenta at gumamit ng bawal na gamot para lang may pantustos ako. Yung kasabihan po na kapit sa patalim, bahala na si Batman. Pansamantala kami nakakaraos sa araw-araw po. Taong 2021, nahuli po ako ng authority. Naranasan ko po bubugin ng malalaking mga pulis, torturin at kuryente. Nakulong po ako. Nakatulan ako ng life sentence. Sa loob po naranasan ko yung tunay na impyerno sa lupa. Nalulung pa rin ako sa bisyo. Kahit nasa loob, patuloy pa rin po akong nagbebenta ng mga bawal na gamot sa labas. Hindi pa rin ako tumigil. And since nasa withdrawal stage ako, doon naglabasan na po yung mga side effects. Sa pag-abuso ko sa katawan ko, tinubuan na po ako ng katarata. Bumigay na po yung katawan ko. Habang siya ay nasa kulungan, ako naman ay dumaan din sa sariling pagsubok. It was 2022 when our family got contracted with COVID at sa hindi naming alam na paraan, nakakatulong at nakapagpadala po noon si Mark. That year, it was July of 2022, nagka-dengue si Gab. And hindi siya ordinaryong dengue kasi like 50-50 siya. Ang kanyang heartbeat po from the normal 60 ay bumagsak ng 39. So akala ko tulog lang siya, akala ko hindi lang siya makakain. Yung pala, 50-50 na siya. So muntik na pala siyang mawala. Pero I remember that time na nangyayari yun sa anak ko.
Alam ko na hindi umalis ang Panginoon sa tabi namin. Muntik na po kaming ma-ICU. Pero hindi rin po inalaw ng Panginoon kasi naka-recover si Gab and just a snap. All glory to God, nakasurvive po si Gab. After 13 straight days po, nakalabas kami ng hospital. In that same year, na-diagnose po ako na may sakit din. I was diagnosed with hyperplasia without atypia. So, ang case ko po is yung po namang bleeding ko non-stop. So, kailangan ko pong maraspa that same year. Nung na-admit ako sa ospital at anak ko lang yung nagbabantay sa akin, naalala ko po yung husband ko. Iba pa rin po pala yung may partner. Noong 2023, isa-isa niyang tinanggal ang lahat ng mga hawak. Mga koneksyon, pera, mga taong umaalalay, sinimulan niyang alisin. Mga tao na pinagbebentahan ko. Sumunod naman ang kawalan ko ng mga access, telepono para makatawag ako upang makapag-transact. Since hindi na ako makabenta, wala nang perang pantawag. Hanggang sa biglaang pag-alis ng kaisa-isang kamag-anak ko sa Dubai na sumusuporta sa akin. I remember po there was a preaching sa church about restoration, and at that moment, and after hearing that, hindi ko maiwasang ipag-pray ko na lang yung husband ko. I remember na pinag-pray ko na kung saan man siya naroroon, ano man yung kalagayan niya, kahit iwalay na kami, naingatan siya ng Lord, lagi siyang patnubayan, yakapin siya ng Panginoon, kausapin ang puso niya. Doon ko narinig ang bulong niya. Huwag mo nang labanan ang ginagawa ko sa buhay mo. Huwag mong habulin ang mga bagay na hinalis ko. Sumuko ka na. Pagkatapos po nun, nagsimula akong magising sa katotohanan. Nang paglayo ko sa Kanya, I realized my mistakes and how God keeps on calling me. Nagkaroon ako ng interest na magbasa ng Bible at unti-unti kong nakita ang pagbabago na galing sa Panginoon. Amen. Lumala yung katarata ko to the point na bumabangga na ako sa mga ibang tao. That's the time I started to pray. Hindi matatapos sa ganito lang yung sinimulan mo sa akin. I know that you can heal me. After a long wait, hindi ako binigo ni Lord. Operahan ako sa mata, sa katarata ko, doon lalo akong nakakita. Hindi patapos ang Diyos sa akin. Gaya po ng pangako ko sa Kanya, I started to read the Bible. Noong una kasi, nakikita ko lang yung Bible sa gilid. Sabi ko, napaka-imposible, nandito ako sa Dubai. Nakakita ko na Muslim country, nakita ko ng isang Bible, Tagalog na makikita mo talaga parang never been opened. And then when I started to read the Bible, sa una talaga I was struggling. Hindi ko na talaga maintindihan. And then that's the time, sabi ko, Lord, at least give me some wisdom. Nasa kalahati na ako. I started to read it again from the top. Hindi ko mabasa, hindi ko naman mawarin, umiiyak ako. Talagang bibigyan kanya ng isang verse na talagang wala ka nang makakatwiran pa. Ang sabi niya sa kanyang salita, I will rescue you. Isaiah 46, verse 4. At kahit nasaan ka, ako ang Diyos mo na nasa lahat ng dako. Jeremiah 23:24, hindi ko makakalimutan yan. At anumang problema, muno super ellas ako na. Genesis 18:14, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Matthew 9:26, in God, all things are possible. Nag-uumapaw yung galak sa puso ko dahil ngayong January 2025, nakamtan ko na yung sa pamamagitan niya, only through Him, ang hinahangad ko na kalayaan, paglaya, hindi lang mula sa kulungan, kundi mula sa aking mga kasalanan. Wala akong inaksayang panahon o oras pag-uwi ko. Humingi agad ako ng tawad sa asawa ko, sa mga anak ko.
Sobrang thank you sa Panginoon. As in, sobra. Truly, God of restoration kasi na-restore yung trust, yung respect, yung relationship namin mag-asawa, pati mga anak namin. Napatawad nila ako. He shared with us his journey and how God has been teaching us him to rely on the Lord only. And even ako, I shared my experience and my encounter with the Lord. I once prayed for a man that will bring me closer to God. Lingid sa kaalaman ko na si Mark po pala ulit yung ibabalik ng Panginoon sa akin. Narito ako ngayon, inihahayag ang kadakilaan, kabutihan niya sa buhay ko. Nagawa niya sa akin, hindi posible gawin niya sa inyo. Purihin ng Diyos. To God be the glory. Amen. Amen. Open mo naman. Surprise, ito yung gift namin. Baka tahimik ka.